Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-apat na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang ating Panginoong Hesus ay nananalangin sa Ama. Kailangan ba na si Hesus na Panginoon ay manalangin pa? Oo naman. Napakatindi ng pangangailangan para sa ay magdasal sapagkat ang kanyang gawain ay hindi biro. Ang kanyang misyon ay napakatindi. Kaya nga kinakailangan niya na patuloy na magkaroon ng bukas na ugnayan sa Ama. Si Jesus ang anak at kinakailangan siya ay palaging tumatawag sa Ama at nangyayari ito sa pamamagitan ng pananalangin. Kung si Jesus na Panginoon at anak ng Diyos ay kinakailangan magbigay ng oras, ng panahon, ng sarili sa pananalangin sa Ama, di ba mas lalo tayong kailangan magdasal? Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, paano tayo manalangin ngayon? Sa estado mo sa buhay, sa kalagayan mo sa buhay mo ngayon, ikaw man ay estudyante, nag-oopisina, nagpapakaabala sa iba't ibang bagay, nasa tahanan, o nasa simbahan, o anuman ang pinagkakaabalahan natin sa buhay ngayon, paano tayo nagdarasal? Sapat na ba na magdasal bago matulog at sana ginagawa? Sapat na ba na magdasal pagkagising sa umaga at sana din ginagawa natin? At sapat na ba na masabing nagdarasal ng rosaryo? Paano ba ako magdasal ngayon? Ang pananalangin, kung aalamin natin sa katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko, ay nagsasabi, ito ang magalang at tahimik na pakikipag-usap sa Ama. At paano tayo nagkakaroon ng panahon upang magkaroon ng sinasabing magalang at tahimik na pakikipag-usap sa Ama? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya ang tinutukoy dito ay yung personal na pananalangin, hindi yung communal prayer. Kasi di ba pag sinabing pagdarasal ng rosaryo bago ang misa natin sa gabi o sa umaga, iyon ay communal prayer. Kapag sinabing banal na misa, ito ay pananalangin natin bilang pamilya ng Diyos. At ang tinutukoy na pananalangin ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus na anak ng Ama ay ang pananalangin personal sa Ama. Hahanap tayo ng tahimik na lugar, maaring sa kwarto o kung saan man tayo makakapanahimik, at sa katahimikan, kakausapin natin at papakinggan natin ang Ama. Yung hindi tayo hahawak ng rosaryo, hindi tayo hahawak ng nobenaryo o ng iba't ibang mga debosyon. Yung uupo lamang tayo doon ng tahimik, magninilay, at makikipag-usap sa Ama. Ganyan ang ating Panginoong Hesus kung paano siya magdasal. Pumupunta siya sa isang tahimik na lugar
at pumipili siya ng oras na tahimik at walang makakaabala sa kanya. At sa mga kwento sa Biblia, mababasa natin na may mga pagkakataon pinipili ng ating Panginoon ang madaling araw sa katahimikan ng umaga. Habang ang marami ay natutulog, doon siya nagdarasal. At nagpupunta siya sa isang tahimik, sa isang ilang na lugar. Yung halos walang tao. At doon sa katahimikan, naglalaan siya ng oras, ng panahon, sa magalang at tahimik na pakikinig at pakikipag-usap sa Ama. Kapag gagawin natin ito, mga kapatid, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Makakaranas tayo ng biyaya, ng katahimikan, ng kapayapaan, ng kapahingahan. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa aking halimbawa. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kapag magbibigay talaga tayo ng oras, ng panahon, ng sarili sa tahimik at magalang na pakikipag-usap sa Ama, ang lahat ng ito ay ipagkakaloob ng Ama sa atin. Yung tipong meron kang mabigat na problema, magdarasal ka, mananahimik ka, magninilay ka ng taimtim. At pagkatapos ng panahon na iyon na inilaan mo sa pagdarasal, ang gaang ng pakiramdam. Mas kakayanin mo ang harapin ang problema ng mapayapa, ng masaya. I-try mo. Subukan mo. Sapagkat maraming mga santo at mga banal ang tinularan ang halimbawang ito ng ating Panginoon at nagkamit sila ng biyaya, ng kapayapaan, ng kapahingahan at ng malinaw na presensya ng Diyos. Amen.